Congratulations kay Darren Espanto sa matagumpay niyang pagdaraos ng kanyang concert bilang kanyang 10th anniversary sa industriya. Napunungan niya halos 90-95% ayon sa aming mga sources mula sa Araneta Group of Companies, particular sa Ticketnet, na ang concert niya na naganap noong June 1 sa Araneta Coliseum nga po ito bilang pagdiriwang ng kanyang ika-10 anibersaryo na sa umpisa pa lang, wow, talagang si Martin Rivera, kaibigan natin si Martin Rivera, kahit nasa Amerika na siya, ay talaga nakapag-record pa siya, nakapag-zoom, nag-recording, parang front act na lumabas kasi nga itong si Martin, nung mga time na nag-hold it, may mga concerts din siya, nagpo-front act sa kanya itong si Darren at bilang pagbibigay payback kumbaga, na nag-promise siya na pag dumating yung pagkakataon na kailangan niya ang serbisyo ng isang Martin Rivera, handa siya at willing siya. Kakito niyo naman. Actually, ganoon talaga si Martin. Sa tagal ng pagkakakilala namin sa kanya, ako, if I remember it right, nung ako po yung nag-anniversary concert din sa Chatrino ng aking 50th birthday, some 8 years ago. Di ba? Siya talagang nagbigay, bilang idolo ko din siya. Siya ang nagbigay, in-email niya ako, pinadala niya ako ng mga -1 ng mga kanta niya na paborito kong kantahin at kinanta ko nga dun sa concert namin sa Chatrino. And ang galing-galing ni Martin, ganun siyang magbigay ng commitment na sabi niya, sige, hindi man ako makaka-join pero ibibigay ko sa iyo yung mga gusto mong mga areglo kasi may sariling areglo na bagay dun sa pitch ng boses. So anyway, ang saya nung ganung gesture ni Martin Rivera. And during the live, eto na nga yung mga nakisaksi naman dun sa concert ni Darren, si Ogie Alcacid, Gary Valenciano, si Eric Santos, ang kanyang kasamahan sa The Voice na si Laika Gayranod, and of course si Sarah Geronime and si Meme Vice Ganda, na talaga namang doon pa lang sa mga guest niyang yon, alam mo nating dadagsain talaga ng mga concert goers ang Araneta, na medyo may sad part lang kasi may mga bashers na naman, ang lakas ng echo ko, may mga bashers na naman na nagsasabi na ipinamigay lang di umano yung mga tickets ng nagpi-feedback doon ipinamigay lang di umano yung tickets on the night nung concert kasi nga kaya daw halos na puno yung venue. To make it clear, honestly speaking, talagang tinanong po namin yun sa mga kaibigan po namin sa Araneta bilang ako po yung naging marketing manager ng Araneta Group of Companies at isa po sa hinawakan naming isa sa hinawakan kong departamento, yung Araneta, yung venue mismo, Araneta Coliseum. Kaya alam namin yung patakbo ilan ng capacity ng venue, etc. And na-confirm nga po ng aking mga contacts doon, nagsasabi na yes, talagang naging normal naman na at natural ng occurrence yung on the night itself, pag talaga may mga sobrang ticket, especially galing sa sponsors, talagang ibinamimigay nila kung hindi man nila nabibenta ng mas murang halaga, especially doon sa mga scalpers, binibigay nila sa mga taong gustong manood, hindi pinipilit. Yung mga gustong manood, kasi ganito yung ang situation Kung ang isang sponsor, major sponsor, binigyan kunwari ng 100 tickets kasi ang isang concert ang isang full concert ay pwedeng magkaroon ng audience ng 18 to 20,000, full capacity yan. So kunwari, ang isang sponsor na nagbayad ng this much for a concert, sabi natin kung ilang milyon yan, may binibigay din silang mga libreng ticket. Nagkakataon na isang, kunwari, ako may sariling kumpanya, hindi ko naman naipabigay lahat yung ganung kadaming ticket sa mga empleyado ko. Talagang ang tendency is i-award mo o ibigay mo as prize sa mga regular mong kliyente o sa mga valid ninyo o mga avid ninyong customers. Diba? Ganun ang situation na nangyayari. Kaya ako, naniniwala ako dun sa kwento na on the night itself ng concert ni Darren, may mga ganun talagang namudmud pa rin at namigay ng ticket. But, bayad na yung ticket na yon kasi nga, sa sponsors pa lang, kumita na yung concert. And anong magagawa natin kung talagang sa dinami-dami ng mga kaibigan ni Darren Espanto ay talaga namang dinagsa at nagtagumpay siya. Dahil yun na nga, binanggit ko yung malalaking pangalan sa concert scene, na talaga namang hindi ka naman din lugi. Diba, kung ako rin naman, maaabot din ako doon, naglalakad ako, nagpapahinga, dahil natatraffic ako, or ayaw kong maabutan na magpapatila ako ng ulan, etc.
eh tatanggapin ko na rin yung ganung pagbibigay ng gesture sa akin ng mga mababait na mga tao na mga nag-sponsor na namamahagi nga ng ticket. Yun po yun. Pero sold out tickets in terms of bayad, and yung tao na hinahanap ng mga iba doon, bakit daw may mga bakante patsi-patsing hindi to. Yun nga po yung naging situation. At nangyayari yun kahit noong araw pa, kahit sa malalaking concert, Regine Velasquez man yan, Sara Geronimo, Sharon Cuneta, Cooley Desma, Martin Rivera, Gary Valenciano, Ogie Alcacid, etc. etc. Diba? So, yun lang, wag na nating intrigahin pa. Ang intrigahin na lang natin kung bakit parang may narinig kasi ako na parang nag-effort naman itong produksyon na ma-reach out itong si JK Labajo, naka-batch din kasi tatlong magagaling yan eh. Si JK, si Laika at saka si Darren. Sila yung tatlo na talagang naging prominent nung batch nila sa The Voice Kids na naging champion nga, grand champion si Laika Gayranod. So, alam naman natin si Laika andyan pa rin. Although, sa mga yun kasi pinakasikat sa kanilang tatlo, of course, si Darren. And andyan din naman si JK na bawat single na ginagawa niya, nag-hit talaga. Plus, may acting career siya na seryoso ang pag-acting niya. So anyway, nabalitaan nga namin na may effort na ginawa yung production na imbitahan itong si JK kasi nga 'di ba may mga issue dati na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan nito ni Darren, sagutan sa social media etc. na lumala na sana i-trinay na i-patch up kasi 10 years nga naman na yung lumipas na, malalaki na sila, mga mature na sila ngayon at nagmamature na rin siguro ang kanilang mga damdamin at isipan. So it's about time na magkaayos, but then again hindi nga siguro na pagbigyan pa, baka sa panig sa panig siguro ni JK kasi yung invitation galing sa panig ni Darren eh. Sa panig siguro ni JK hindi pa siya ready kaya siguro nag-beg off or whatsoever. Pero nabalitaan namin na nag-reach out para maimbitahan, but hindi nga nangyari. Pero si Laika naman well received ang kanilang naging number, ang production nila at hinangaan pa rin sila at makikita mo yung friendship nila since mga kids pa lang sila, nadadala nila hanggang ngayong malalaki na sila. So ang saya lang. So congratulations sa iyo Darren Espanto. We're just hoping na ipagpapatuloy mo ang pagbibigay saya at ngayon certified ka na, concert artist ka na kasi ayun na nga 95% na puno mo ang Araneta Coliseum, sold out. At sa sponsors pa lang ay kumita na kaya congratulate ka namin. Plus, of course, yung mga naging kaibigan mo sa industriya, Gary, Ogie, Eric, Laika, si Sarah, and Vice Ganda na nagbigay sa iyo ng full support para talagang yung mga tao na nanood, nag-take time, nag-effort, napuntahan ka sa Araneta, ay sumaya, nag-enjoy at talaga namang naaliw sa iyo dahil isa ka nga sa pinakamahuhusay natin mga singers ngayon sa local industry, and hopefully hindi ka magsasawa na yun nga magbigay pa ng mga kasiyahan at mga future projects mo na syempre kakaiba kasi sing and dance artist itong si Darren eh. Congratulations sa iyo Darren at sa lahat ng bumuo ng produksyon ng 10th anniversary concert ni Darren Espanto sa Araneta Coliseum. Nagpapasalamat kami, nagko-congratulate din dito sa Unbearable Channel. Ambet Nabus po. Thank you!